Allen, wala nang pagkain dyan. Naubos na kanina. Kinain na rin ng tatay mo yung tinira ko para sa'yo. Tinigil ni Allen ang pagbubukas sa mga takip ng mga kaldero. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. May naamoy siyang pagkain kanina. Hindi lang siya bumangon dahil labis ang kanyang antok. Akala niya ay may makakain pa siya pero wala na palang natira sa kanya. Lumapit ang kanyang ina, buhat ang kanyang bunsong kapatid. Pasensya ka na. Walang natira sa'yo. Nag-unahan kasi ang mga kapatid mo. Tapos ito namang tatay mo, kinain yung para sa'yo. Hindi ko agad nasabi na para sa'yo yun. Tumango na lamang si Allen. Naiintindihan niya yun. Nagtatrabaho naman ang kanyang tatay. Kaya alam niyang pagod ito. Saka mainitin din ang ulo, kaya iniintindi na lamang nilang nasa bahay. Sa susunod, hindi na lang aasa si Allen na may matitira kapag hindi siya nakipag-unahan. Laging ubusan sa kanilang tahanan. 8 silang magkakapatid at 12 lang siya na siyang pinakamatanda. Halos taon na lang yata ang pagitan. Kakaisang taon pa lang ng isa niyang kapatid, nakapanganak na agad ang kanyang ina. Bukod doon, kaunti lang ang sinasahod ng kanyang tatay. Wala namang mahanap na trabaho ang nanay niya dahil no read, no write ito. Dating katulong pero dahil kaaanak lang, tumigil muna pansamantala. Kaya kahit 12 anyos pa lang, mulat na si Allen na talagang mahirap ang kanilang buhay. Tiningnan niya ang kanyang nilabhang uniform kagabi. Hindi muna po ako papasok. Baka mahilo na naman po ako eh. Wala po akong kain, wala po akong baon. Mangangalakal na po muna ako. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Pasensya na anak. Wala akong maipabaon sa'yo. Umiling lang si Allen. Hindi na siya para umungot pa sa kanyang ina na si Mary. Siya lang naman talaga itong nagpupumilit na pumasok. Ayaw niya lang talaga sigurong matulad sa kanyang mga magulang na walang tinapos. Lagi kasing nauuto kapag may mga bagay na hindi alam pero alam ng ibang tao. Ultimo nga pangalan ng kanyang ina, sa sticker lang na Merry Christmas kinuha ang spelling. Dapat Mary yun as in Maria, pero dahil hirap din bumasa at sumulat ang mga magulang ng kanyang ina noon, ganoon na ang naging spelling ng pangalan nito. Mabuti na lang talaga, dating amo ng kanyang ina ang nagpangalan sa kanya. Magandang pakinggan at tama rin ang spelling. Kaya para kay Allen, sobrang halaga talaga ng pag-aaral. Gusto niyang matuto, tuldukan ang buhay na mayroon sila. Kahit hindi na yumaman, kahit makapag-aral na lang at maging stable sa buhay, yon ang gusto ni Allen. Hindi siya naghahangad maging mayaman. Basta umangat lang ng kaunti sa buhay na mayroon sila ngayon, magiging masaya na siya. Sige na po, Nay. Aalis na po ako. Kapag may labis po, magdadala po ako ng pagkain. Sabi niya sa kanyang ina. Umiling agad ito. Allen, hindi na. Kung anong makalakal mo, sayo na. Kumain ka at kung may matira, ibaon mo na lang bukas para naman makapasok ka. Ngumiti na lamang si Allen. Sige po, Nay. Salamat po. Lumabas na agad siya sa loob ng bahay nilang pinagtagpi-tagpi lang sa mga plywood at yero. Natanaw niya agad ang ilog. Umakyat siya sa bubong nila at kinuha ang balsa niyang gawa sa styrofoam. Si Allen ang gumawa noon. Nung una, lumulusong siya sa maruming ilog malapit sa kanila. Mas nakakakita kasi siya ng basura doon kaysa sa kalsada. Hoy, Allen! Ano na naman ginagawa mo dyan? Hindi ka ba papasok? Tanong ng kaibigan niyang si Sol. Natigilan siya sa pagsagwa ng kanyang maliit na balsa. Lumingon agad siya kay Sol. Bihis na ito at handa na para sa pagpasok. Napangiti naman siya. Crush niya kasi si Sol pero puppy crush lang naman. Maganda kasi ito at mabait sa kanya. Palagi pang may hair clip na kulay pink sa buhok. Bigla siyang binato ni Sol ng bote sa ulo. Sa pool talaga itong bumato. Walang bagay na hindi tatama. Para kang ewan, bakit ka nakangiti dyan? Ano, papasok ka ba? Tanong ulit sa kanya ni Sol at medyo bumaba pa papunta sa ilog. Napatayo siya at muntik pang mawala ng balanse. Uy, teka, huwag ka nang lumapit sa ilog. Baka madumihan ang sapatos mo. Ang arte mo pa naman. Tumawa naman si Sol. Ikaw nga ang mahuhulog dyan eh. Mamaya maligo ka na naman dyan. Amoy basura ka na naman. Umupo siyang muli at binalanse ang kanyang sarili. Hindi ako papasok sa school. Mauna na kayo ng tatay mo.
Kumunot ang noo nito. Bakit naman? Wala akong baon. Maghahanap pa. Papasok na lang ako kapag may pangbaon na ako. Turuan mo na lang ako sa inaaral nyo kapag wala ako Napakamot si Allen sa batok. Tiningnan ni Sol ang maliit nitong bag. Hati tayo sa baon ko. Mahina naman siyang tumawa. Wag na. Handa yan ng tatay mo para sa'yo. Saka baka pumayat ka. Baka kulangin ka pa. Mawawala ang taba mo sa katawan. Pinamiwangan agad siya ni Sol. Sinasabi mo bang mataba ako? Susumbong talaga kita sa tatay ko. Tumawa ulit si Allen. Namumula palagi si Sol kapag inaasar niya, kaya crush na ito. Mabilis lang mapikon kaya sigurado siyang hindi siya nito kakausapin pag uwi. Saka gusto niya rin ang tatay ni Sol, mabait at maalaga sa anak. Kahit mahirap, maalaga at sinisikap maibigay ni Mang Zanjo lahat para kay Sol ang mga pangangailangan nito. Kaya kung anong nakikita niyang pag-aalaga ni Mang Zanjo, yun din ang turing niya kay Sol at sa kanyang ina. Ayaw niya kasing gayahin ang tatay niya. Mahal niya naman ito pero may mga ugali talagang ayaw niya. Kapag nag-aabot ito ng budget, umaasa pang may matitira kahit kulang na kulang naman ang binibigay nito. May bisyo din. Kaya mas dagdag pa sa gastos. Sol! Malakas na sigaw ni Mang Sanjo. Pareho silang napalingon ni Sol sa tatay nito. Bumaba agad ito at hinila ang anak palayo sa ilog. Napangiti naman siya nang panoorin ang mag-ama. Ito talagang batang to. Ihahatid na kita. Pero nauna kang lumabas sa bahay kaysa sa akin. Ano bang ginagawa mo dyan? Papasok ka pa sa school tapos nandyan ka. Wala na. Kumapit na sa iyong amoy ng ilog. Saad ni Mang Sanjo. Napanguso naman si Sol at itinuro siya. Tay, hindi raw po papasok si Allen. Napatingin naman sa kanya si Mang Zanjo. Anong ginagawa mo dyan? Ang aga pa. Hindi ka ba papasok? Mangangalakal po ako, Mang Zanjo, para may bahon po ako bukas. Wala rin po akong baon ngayon kaya hindi muna po ako makakapasok. Sagot naman ni Allen. Dumukot agad si Mang Zanjo ng pera sa bulsa nito. Eto! Sobra to sa pera ko. Sa'yo na, pumasok ka. Sayang naman kung a-absent ka. Tinanggap naman agad yun ni Allen. Salamat po. Hindi ko po matatanggihan to pero bukas na lang po ako papasok. Anong oras na rin po kung mag-aasikaso pa po ako. Salamat po ulit dito. Ingat po kayo sa paghatid kay Sol. Pakiingatan na lang po ang mapapangasawa ko. Ew! Maarteng sabi naman ni Sol. Tumawa naman silang pareho ni Mang Zanjo. Alam naman itong crush niya ang anak nito. Wala rin namang mali siya yon. Tanging asarang pambata lamang naman ang ginagawa ni Allen kay Sol. Tinanaw niya nang umalis ang mga ito at sumakay ng pedicab. Nang magpapatuloy na siya sa pagsasagwan gamit ang maliit na takip ng Tupperware, doon na siya nahulog sa ilog. Mabilis siyang umahon, mabaho pa naman ang tubig at maraming kalat. Tumawa ang mga estudyanteng papasok pa lang sa umaga na nakakita sa kanya. Pero walang pakialam si Allen. Hindi na niya pinapansin ang mga ganoon. Mas may mga malala pa siyang problema na kailangang asikasuhin. Ano ba yan, Allen? Mukha ka ng basura. Araw-araw ka nalang nangangalakal dyan. Sabi ng isang binatilyo sa kanya. Umismid si Allen. Bigyan mo ako ng maraming pera para hindi mo na ako makikitang nangangalakal. Tumawa lamang ito. Kapag may nangaasar sa kanya, sinasakyan niya na lamang talaga. Hindi naman din mabilis sumama ang kanyang loob. Hindi siya sensitibo sa mga salitang binabato sa kanya ng iba. Nagsimula na nga siya sa pangangalakal. Nilagay niya sa lumang banyera ng isda ang kanyang mga nakukuha na pwedeng ibenta sa junk shop. Madali lang namang makuha dahil lumulutang sa tubig. Yun nga lang, sobrang baho talaga sa ilog. Pero dahil araw-araw niya nang ginagawa, sanay na siya. Sayang tong ilog na binigay mo sa amin, Lord. Daming basura. Siguro may mahuhuling isda rito kung hindi pinabayaan ang ilog na to. Patuloy siya sa pagkuha ng mga pwede niyang ikalakal. Sabi ng kanyang ina, maganda pa noon ang ilog sa tapat ng bahay nila. Pero sa mga lumipas na panahon, tuloy-tuloy nang naging marumi ang tubig. Para kay Allen, kung maganda lang sana yon, baka kahit pangit ang bahay nila, may matatanaw pa rin siyang magandang tanawin. Kaso sa kanila, kahit saan siya lumingon, parang walang maganda. 10:00 na rin ng umaga nang matapos siya. Mag-isang pumunta si Allen sa junk shop. Nakaupo siya sa tabing daan habang inaasikaso ng may-ari ng junk shop ang kanyang mga nakuhang mga basura.
Nakaipon siya ng ilang plastic at mga bote. Marami, pero hanggang 50 piso lang talaga. Ang baba naman po, wala na po bang idadagdag? Tanong ni Allen sa may-ari. Umiling naman ito. Pasensya na Toy, namumuhunan lang din ako. Hanggang dyan lang ang kuha ko sa mga plastic. Saka marami man ang nakuha mo, magaan pa rin kaya mahirap din makalaki. Siguro kung tanso, baka malaki ang kita mo. Malaki ang kuha ko sa kilo ng tanso. Napakamot na lamang siya sa ulo. Sa binuhos niyang effort, sa kabila ng pagod at init, hindi maaalis ang panghihinayang sa limitadong kita. Iniisip ni Allen kung bakit ba sobrang hirap ng buhay sa mga taong mahihirap na nga ang mga buhay. Napapatanong siya kung bakit parang ang hirap-hirap iahon ang sarili kahit anong gawin niya. Nanay, pasensya na po. Yan lang eh. Wala na po akong nakita. Hanggang dyan lang po ang kaya ng powers ko. Saad ni Allen sa kanyang ina. Kumunot naman ang noon nito. Ano ka ba? Bakit binibigay mo pa sa akin? Sa'yo yan. Ikaw naghirap para dyan. Saka hindi ka pa nga kumakain, di ba? Sige na, pumunta ka na sa karinderya ni Aling Lorna. Kumain ka't huwag mo na kaming alalahanin pa dito. Tipid na lamang umiti si Allen. Iniisip lang naman niya ang mga ito. Hindi niya rin naman gustong kakain siya, tapos hindi ang mga kapatid niya. May babaunin pa naman siyang bigay ni Mang Zanjo, kaya ibibili niya na lang siguro ng bigas ang matitira. Naglakad siya papunta sa isang maliit na karinderya na nasa kanto. Umupo siya sa harap. Nakita siya ng may-ari ng karinderya na si Aling Lorna. Mabilis talaga ang kamay nito sa pagsiserve sa mga kumakain doon. Ay, Allen, kumusta ka na? Gusto mo bang mag-order ng pagkain? Tanong ni Aling Lorna at bahagyang napangiti. Ano lang po Aling Lorna, 10 piso lang po ang budget ko. Tugon ni Allen. Kanin lang po tapos pwede po bang humingi ng sabaw kahit wala po akong biniling ulam? Oo naman, sanay na ako sa'yo. Lagyan ko na rin ng sarsa ng ibang ulam para sa'yo Nilaga ang sabaw ko rito. Baka hindi ka masarapan? Mabilis itong kumilos. Napangiti naman si Allen. Maraming salamat po Aling Lorna. Bumalik si Aling Lorna na may hawak na platong may kanin at isang mangkok ng sabaw. Napangiti siya sa sarsa ng kaldereta ang nilagay nito. Kahit mainit pa, kumain na agad siya. Tila yon ang pinakamasarap na gawin sa buong araw. Ang kumain ng kumain. Salamat po Aling Lorna, sabi ni Allen. Ang sarap po ng sarsa ng kaldereta. Mahinang tumawa ang ginang. Abay, syempre naman magbebenta ba ako ng hindi masarap? Napangiti si Allen. Habang unti-unting nauubos ang kanyang pagkain, nagmuni-muni muna ang batang lalaki. Papasok siya sa school bukas. Kapag may mga tao talagang kahit simple lang siyang tinutulungan, malaking bagay na ang nagagawa sa kanyang buhay. Papasok ka na Allen? Tanong ng kanyang ina na nagising na rin. Nag-ayos si Allen ng kanyang uniforme sa harap ng salamin. Tahimik lang niyang ginagawa iyon dahil tulog pa ang mga kapatid niya. Lumapit siya sa may bintana at kinuha ang nakasabit niyang bag. Opo, Nay, papasok na po ako ngayon, sagot ni Allen sa kanyang ina. Tumayo naman ito. Saglit lang anak, kumain ka muna. Alam kong papasok ka ngayon kaya nagtira ko ng pagkain kagabi para naman may makain ka ngayong umaga. Napangiti naman si Allen at sumunod sa kanyang ina. Kanin at isang tuyo, pero sapat na sa kanya yon. Minsan lang siyang pumasok na may laman ng tiyan, kaya ipinagpapasalamat niya yon. Maya-maya, nagising na rin ang kanyang ama. Humingi ito ng kape sa kanyang ina. Lagi talagang masama ang gising nito. Napatingin sa kanya ang tatay niya. Nakasuot ka ng uniform? Papasok ka na naman sa school? Tumango naman siya. Opo tatay. Umismid ang kanyang ama. Nag-aaksaya ka lang ng panahon sa pag-aaral na yan. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka pumapasok sa paaralan? Alam mo namang wala tayong pera para sa mga ganitong kalokohan. Anong mararating mo sa buhay kung mag-aaral ka pa? Sumabat naman ang kanyang ina. Ernesto, tumahimik ka nga. Kahit kailan hindi humihingi ng baon yung anak mo sa'yo. Siya ang nagpapaaral sa sarili niya. Hayaan mo na. Gustong matuto Huwag mo nang ipagkait sa bata. Napailing ang tatay niya. Ang akin lang, paglaki niyan, ititigil niya rin naman yan. Mas malaki ang gastos. Hindi niya rin kakayanin. Tingnan mo nga,
Siya lang ang pumapasok sa lahat ng mga kapatid niya. Ang tawag dyan pagsisikap. Tigilan mo nga yung si Allen. Kung wala kang pangarap, ibahin mo yung bata sa'yo. Sabi pa ng kanyang ina. Siya lang talagang nagsisikap pumasok, pero umaasa rin siyang makita ng kanyang mga kapatid ang halaga ng pag-aaral. Kaya kahit mahirap, hindi siya tumitigil para magkaroon ng inspirasyon ang mga ito na gayahin siya at magsikap din sa pag-aaral. Nilagay ni Allen sa hugasan ang kanyang pinagkainan. Tatay, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Malayo pa at matagal pero may magandang buhay pong nag-aabang kapag natapos ko po ito. Kung hindi po ako mag-aaral, paano po natin maayos ang buhay natin? Gusto niyang sabihin hindi siya katulad ng kanyang ina't ama na walang tinapos sa pag-aaral. Pakiramdam ni Allen, wala siyang narating sa buhay. Wala siyang karapatang umusad pagtanda niya. Pero sarado pa rin ang utak ng kanyang ama. Mahirap yan. Mabibigo ka lang dyan. Ang hirap ng buhay. Hindi basta-bastang masosolusyonan dahil gusto mo lang. Ang pag-aaral, parang pangarap lang yan na hindi mo mahahawakan. Nakita ni Allen ang sakit sa mga mata ng kanyang tatay. May mga pangarap din siguro ang bata nitong puso noon pero hindi lang magawang maamin. Kaya nga lalong ayaw niyang maging katulad ng sitwasyon nito ang sitwasyon niya. Hindi niya kayang sumuko sa kanyang kagustuhan na magtagumpay. Pero tatay, kahit nahirap po tayo, parang wala naman pong imposible kung susubukan, di ba? Hindi po ako titigil, tay, dahil mahirap lang po ang buhay natin. Sabi niya sa kanyang ama. Bumuntong hininga naman ito. Paano kung pagtawanan ka ng mga kasama mo sa school? Ngumiti lang si Allen. Eh di, pagtawanan po nila ako, tay. Tawa lang naman po yun eh. Hindi ko naman po pinapansin yung mga ganon. Napailing ang kanyang ama. Allen, hindi lahat ng pangarap nagkakatotoo. Muling gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Tay, marami pong pwedeng maging pangarap. Hindi lang naman po nagkakatotoo ang isang pangarap kasi baka hindi po para sa atin. Tiningnan siya ng kanyang ina nang may paghanga. Kinuha niya na ang kanyang bag. Bata pa siya, subalit lahat ng pwede niyang matutunan sa buhay, itinatanim niya na sa kanyang utak. Sa sobrang hilig niyang magbasa, mas lumalawak ang isip niya. Sa mga bagay na nakikita ni Allen sa kanyang paligid, mas nagiging mulat siya sa realidad. Kaya kung pagtatawanan man siya, tinuturing niya na lamang yon na mababaw na karanasan. Hindi na muling nagsalita ang tatay niya. Nag-uumapaw sa pag-asa ang puso ni Allen. Kahit gigising siyang walang makain at hirap na hirap, hindi pa rin mawawala yun sa kanya. Mas nagsisikap pa nga siya. Sa mga sandaling iyon, tila hindi pa rin nagbabago ang isip ng kanyang ama. Subalit ramdam ni Allen na tatanggapin nito ang mga pananaw niya malayo sa mga pananaw nito. Kung may pangarap siguro ang tatay niya para sa kanilang magkakapatid, siguro mas madaling unawain iyon para dito. Sige po, aalis na po ako. Papasok na po ako sa school. Paalam ni Allen sa kanyang mga magulang bago tuluyang umalis. Maganda ang araw ng Lunes para kay Allen. Kahit na bawat hakbang, iiwan na siya ng kanyang mga lumang sapatos. Ibinigay lang sa kanya yon ni Aling Lorna na pinaglumaan ng anak nito. Hindi siya makabili ng bago kahit goma lang dahil laging kulang ang pera niya. Habang naglalakad patungo sa paaralan, sinusubukan niyang iwasan ang mga bato at mga tagpi sa kalsada. Baka lumala pa ang sira ng sapatos niya at hindi pa siya makapasok sa school. Nakakagulat ka naman, Allen! Sabi ni Mang Zanjo nang lumabas ito sa bahay nito. Ang aga mo ah! Sumunod namang lumabas si Sol na may dalang pink na payong. Papasok ka na? Tumango naman agad siya. Oo, sasabay na ako sa inyo ni Mang Zanjo. Palibre po ng pumasahe ah. Please. Tumango naman ito habang sinasarado ang pinto. Asus, para pamasahe lang. Sige lang, tara na. Maglakad na tayo papunta sa kanto. Habang naglalakad, napatingin siya kay Sol. Malinis ang uniform nito, palaging maganda at maayos. Lagi ring makintab ang mga sapatos nito, kasalungat ng sapatos ni Allen na tila malapit ng maghiwalay. Ang ganda naman ni Sol, Mang Zanjo. Puri ni Allen. Tumawa lang naman ito. Siyempre, mana sa nanay. Ikaw, Allen, pangit ka? Walang pakundangan na sabi ni Sol.
Muling tumawa si Mang Zanjo. Hoy, Sol, napakamaldito mo talaga. Pero tumawa lang din si Allen. Pangit ako ngayon pero gagwapo din ako. Mukha lang akong mabaho at madungis ngayon pero pagtanda natin at nagkaroon na ako ng pera, magpapapogi ako. Maganda ka kaya dapat hindi pangit ang magiging asawa mo. Mahina siyang binatukan ni Mang Zanjo. Tama na nga yan. Ang bata mo pa kung ano-anong formang natututunan mo. Sinasali mo pa tong anak ko. Napangiti naman siya. Joke lang naman po. Bastard nga po ako dyan eh. Ginagawan ko po ng love letter ng Valentine's tapos tinapon lang. Malakas na tumawa si Mang Zanjo. Mabuti nga sa'yo. Puppy love pa kayo dyan. Mag-aral muna ha. Opo naman po. Nakangiting sabi ni Allen. Habang naglalakad sila, napansin ni Sol ang sira niyang sapatos. Hindi ito nakapagpigil na tumawa. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Allen, ang dami namang butas ng sapatos mo. Sabi ni Sol habang itinuturo ang sira niyang sapatos. Parang ngipin ng hayop pa. Okay lang yan. Hindi ka naman nakakainin. Nakangiti pa rin na sabi ni Allen. Napatingin din si Mang Zanjo sa sapatos niya. Parang hindi ka komportable sa sapatos mo. Makakaabot pa ba yan sa school ninyo? Tumango naman siya. Opo, Mang Zanjo, may tiwala naman po ako sa sapatos na to. Hindi bibigay kasi alam niyang wala pa po akong pamalit. Nang makasakay sila sa pedicab, naging tahimik na lang ulit sila. Pagpasok sa school, naglakad si Allen patungo sa classroom. Kahit maldita si Sol, sinasabayan naman siya nito sa paglalakad. Binabagalan kasi ni Allen ang paglalakad para hindi tuluyang masira ang kanyang sapatos. Salamat, bebe ko. Nakangiting sabi ni Allen at kumindat pa. Nandiri naman agad si Sol. Ew, kadiri ka talaga, Allen. Inilapag nito ang bag na lalagyan nito ng baon at naglabas ng isang plastic. Para sa'yo yan, ginawang ka rin ni tatay ng baon. Alam niyang papasok ka, itlog lang ang ulam dyan ha. Kinuha niya agad yon at tiningnan. Mainit-init pa nga. Okay na okay nga sa akin to, paborito kong itlog. Salamat, sabihin mo sa future biyenan ko ah. Umirap ulit ito. Pumunta na sa unahan si Sol, doon kasi ang upuan nito. Masayang itinago niya ang pagkain sa ilalim ng kanyang upuan. Kapag palagi siyang nakakalibre ng baon, mas gaganahan talaga siyang pumasok. Kapag may baon, hindi niya na kailangang unahin ang mga lakal. Maya-maya ay pumasok na ang kanilang guro. Malapit siya sa table nito sa likod, kaya napansin agad siya. Allen, bakit absent ka nung nakaraang linggo? Tanong nito sa kanya. Bahagyang lumingon si Allen dito. Wala po akong baon, ma'am, kaya nangalakal muna po ko sa amin para magkabaon. Saka wala rin po kasing pagkainan sa amin. Ayoko pong pumasok nang walang kinakain kasi nahihilo po ako. Pasensya na po. Mataman siyang tiningnan ng kanyang guro. Ibig sabihin, hindi ka nakakakain ng maayos sa inyo? Umiling si Allen. Nakakakain naman po, pero may mga pagkakataon din pong hindi. Marami po kasi kami sa bahay at lagi lang po akong nauubusan. Kaya kailangan ko pong mga lakal para makapag-ipon ng pera at makabili po ako ng kakainin ko. Bumaba ang awa sa mukha ng kanyang guro. Sige Allen, tamang-tama, may budget na para sa feeding program ng school. Isasama kita doon ha. Sasabihan ko na lang din na 2 serving para sa'yo. Para naman may maiuwi ka at may makain ka sa bahay ninyo. Huwag mo na lang ipagsabi sa ibang bata ha. Kasama ka sa mga batang malnourished, kaya bibigyan ka namin ng pagkain tuwing umaga. Nabuhay ang sigla sa dibdib ni Allen. Malaking tulong na sa kanya yon na makakakain tuwing umaga sa school. May panahon pa para makakain din siya pag uwi. Pero mas naiisip niyang ipakain na lang yon sa mga kapatid niya para naman makatikim din ang mga ito. Maraming salamat po, Ma'am Santos. Nakangiting sabi ni Allen. Kaya mas lalo siyang nagsisikap kahit ayaw ng tatay niya na papalibutan siya ng mabubuting tao. Para bang sinasabi ng Diyos sa kanya na mahirap man ang kanyang buhay, walang rason para mawalan siya ng pag-asa. Pero isang pagsubok ang darating sa kanyang pamilya. Nanay, ano pong nangyari kay Ana? Tanong ni Allen isang gabi nang umuwi siya. Nakita niyang hindi mapakali ang kanyang ina habang buhat nito ang kanilang bunsong kapatid. Iyak din ang iyak ang baby. Kahit bigyan ng gatas, ayaw pa rin tumigil at ayaw inumin. Hindi ko nga rin alam eh. Bigla na lang siyang naging ganito.
Nilalagnat din. Pinainom ko na nga ng gamot kanina kaya bumabaan na, kaso iyak naman ang iyak at bumabalik pa rin. Nasa boses ng kanyang ina ang matinding pag-aalala. Tiningnan ni Allen ang kanyang mga kapatid. Kumakain ng mga ito at kape lang ang ulam. Napatingin siya kay Ana na pilit pinapatahan ng kanilang ina. Ernesto, dalhin na kaya natin sa ospital si Ana? Nauutal na tanong nito. Mary, alam mo namang hindi natin pwedeng gawin yan. Bulalas ni Mang Ernesto kahit nababahala at nag-aalala na rin. Hindi natin kayang dalhin si Ana sa ospital. Wala tayong pera para sa mga bayarin. Kung hindi tayo tatanggapin doon, paano na? Hindi ko na kayang tiisin pang pag-iyak ni Ana. Sagot ng kanyang ina. Mataas ang lagnat niya at hindi siya humihinto sa pag-iyak. Baka kung hindi natin siya madala sa ospital, maging mas malala pa ang kondisyon niya. Napabuntong hininga si Allen. Nadudurog ang kanyang puso. Nararamdaman niya ang nararamdaman ng kanyang mga magulang. Gustong gumawa ng paraan pero dahil sa kahirapan, parang ang dami-daming bawal. Naiintindihan ko ang takot mo. Takot din ako kaya nga kahit kulang bumibili na lang ako ng gamot para bumaba ang lagnat ni Ana. Sabi ni Mang Ernesto na tila nawawala na ng pag-asa. Pero ang totoo, wala tayong kakayahang magbayad para sa ospital. Wala namang magpapautang sa atin. Sa lagay ng buhay natin, walang magpapahiram. Yung mga libreng ospital dyan kahit dalhin natin si Ana, may babayaran pa rin tayo eh. At wala naman tayong pera para dun. Napailing ang kanyang ina. Sobrang nag-aalala ko kay Ana. Hindi na normal tong iyak niya na to. Parang may masakit sa kanya. Magdamag tuloy na gising ang kanyang mga magulang. Si Allen, kahit nakahiga na, gising pa rin ang diwa. Nag-aalala rin siya sa kanyang kapatid na si Ana. Hanggang hindi niya namalayang nakatulog na siya. Nagising na lamang siya, naririnig niya ang malakas na iyak ng kanyang ina. Ana, gumising ka na! Diyos ko, anak ko! Umiiyak na sabi ng kanyang ina habang humahagulgol. Nakatayo lang naman ang kanyang ama sa may pinto at sising-sisi. Umiiyak din ang ibang kapatid ni Allen. Nang makita niya si Ana na wala ng buhay, doon na rin bumuhos ang kanyang mga luha. Kung nadala pa sana sa ospital ang kanyang kapatid, hindi mangyayari yon. Pero wala silang magawa dahil mahirap lang sila. Isang kahig, isang tuka lang ang kanilang pamilya. Ni hindi nga sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Problema din naman kasi diyan kina Ernesto at Mary. Anak ng anak, mahirap na nga ang buhay, nagdagdag pa ng palamunin. Kaya nang may sakit yung anak, hindi nila nadala sa ospital. Narinig ni Allen na sabi ng kapitbahay nila. Tahimik lang na nakikinig si Allen. Naisip niya rin naman yon na masyado silang maraming magkakapatid. Subalit hindi niya masisisi ang kanyang mga magulang. Walang pinag-aralan ang mga ito. Hindi rin malawak ang pangunawa ng mga ito sa mga bagay-bagay. Katulad na lamang ng hindi pag-unawa ng kanyang ama sa kagustuhan niyang makapagtapos ng pag-aaral. Saka lamang iisipin kapag naranasan na ang resulta. Hinahanap ka ng anak ko, hindi ka raw pumapasok, hindi ka raw lumalabas ng bahay ninyo. Tumabi sa kanya si Mang Zanjo. Pinilit ngumiti ni Allen. Baka miss na po ako ng anak ninyo. Sabihin niyo po sa bebe ko, miss ko na rin po siya. Mahinang tumawa si Mang Zanjo. Sira ulo ka talaga. Ano bang ginagawa mo rito sa bubong ninyo? Tanawin mo, ilog na marumi. Hindi ka ba nababahuan? Huminga ng malalim si Allen. Wala naman po akong ibang pupuntahan na pwede akong mag-isa. Bakit gusto mong mag-isa? Tanong sa kanya nito. Pinaglaruan ni Allen ang kanyang nakitang bato. Nalulungkot po ako. Ang dami pong nangyayari. Bakit po kaya ganun ano? Mahirap na nga po, mas lalo pa pong pinapahirapan. Kapag wala pong pera, parang wala pong karapatang maging tao. Kumikistap sa luha ang kanyang mga mata. Pinipilit lamang ni Allen na pigilang tumulo iyon. Bata pa lamang siya pero naiintindihan niya na kung gaano kalupit ang mundo sa mga mahihirap na katulad niya. Hindi pabor sa kanila ang lahat. Kapag may nangyari, sa kanila pa rin ang sisi. Niyakap siya ni Mang Zanjo. Tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Siguro, yun lang talaga ang kailangan ni Allen ng mga sandaling yon. Kailangan niya ng isang tao na yayakap sa kanya para pagaanin ang bigat na kanyang nararamdaman.
Marahang ginulo ni Mang Zanjo ang kanyang buhok. Alam mo, hindi mo dapat nararamdaman to. Bata ka pa. Naawa ko sa'yo, Allen. Kahit palagi mong inaasar ang anak ko, hinahayaan kitang kasama ka niya. Alam kong maraming matututunan sa'yo si Sol. Napakatalino mong bata. Hindi sa school pero sa buhay. At sa mura mong edad, ayoko rin namang maramdaman mo yan na parang pasan mo ang mundo. Pinunasan ni Allen ang mga luha. Salamat po. Salamat po sa yakap. Medyo naging maayos na po ako. Hindi na po masyadong mabigat ang dibdib ko. Sa pagkawala ni Ana, mas lalo lang naging mahirap ang lahat. Iniintindi pa rin sila ng kanilang ina pero bakas pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Siya naman din, nalulungkot pero alam niya pa rin kung papaano ang magpatuloy. Allen, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ama habang tinitingnan siya. Sa school po, tatay. Sagot ni Allen. School? Yan pa rin talagang iniisip mo? Nawalan ka na ng kapatid, dadagdag ka pa sa problema at gastos. Hindi mo ba naiintindihan ang tunay na kalagayan natin? Makisama ka naman. Sabi ng kanyang ama. Mabigat ang pakiramdam ni Allen. Lagi na lang pinagbubuntunan ng kanyang ama ang pag-aaral niya. Hindi na siya nakapagpigil. Marami po kayong pagkukulang sa amin, kaya sana kahit suporta na lang po ang ibigay ninyo. Yung pag-aaral at mga dapat po naming natatanggap ng mga kapatid ko, hindi nyo po kayang ibigay. Hindi naman po kami nagre-reklamo Ito na lang pong hinihiling ko. Bakit lagi nyo pong sinasabi sa akin na wala pong kwentang pag-aaral ko? Sigaw na tanong ni Allen. Sinampal siya ng tatay niya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Sobrang sarado talaga ang isip ng kanyang ama. Hindi niya na ito maintindihan kung minsan. Ernesto, ano ba? Bakit mo sinaktan si Allen? Sigaw ng kanyang ina at inalalayan siyang tumayo. Dinuro siya ni Ernesto. Aral na aral ka? Sumasagot na? Paano kapag may natutunan pa yan? Mas lalong magmamalaki yan. Mabilis ang paghinga ni Allen. Bakit po? Bakit hindi niyo po gawin ang katulad ng ginagawa ng ibang tatay? Alam ko naman pong kulang Nahirap po kayo ni nanay na buhayin kaming lahat. Pero sana po, kapag nangangarap naman po kami, huwag niyo naman po kaming pigilan. Huwag niyo naman po kaming pilitin na masanay na lang po sa buhay na ganito. Umiwas ng tingin ang kanyang ama. Alam naman ni Allen na frustrated lang ito sa lahat ng nangyayari. Pero tanging hiling niya lang, kahit mahirap na para sa kanila ang sitwasyon, sana matuto pa rin ang kanyang mga magulang na mangarap at maghanap ng pag-asa sa buhay. Huminga ng malalim si Allen at inayos ang kanyang bag. Tay, hindi po ako pwedeng tumigil sa pag-aaral. Kung hindi po ako mag-aaral ngayon, paano po ako magkakaroon ng magandang trabaho paglaki ko? Kung wala po akong trabaho, paano po natin maiiangat ang buhay natin? Nagpatuloy ang kanyang ama sa paglabas ng mga opinyon nito. Bakit, Allen? Mabibigyan ka ba agad ng pera ng pag-aaral mo na yan? Ha? Umiling si Allen. Bakit po? Ngayong bata po ako, may magagawa po ba ako para magkaroon ng maraming pera na kasya po para sa ating lahat? Kayo nga po ni nanay, matanda na pero hirap na hirap pa rin po. Tay, kung hindi po ako mag-aaral, hanggang dito na lang po tayo. Gusto ko po ng magandang trabaho paglaki ko. Ayaw ko pong maging habang buhay na nangangalakal po ng mga basura dyan sa ilog. Nagpatuloy pa si Allen. Hindi na po tayo matatakot na magkasakit ang isa sa atin kasi po may pera na po tayo na pangpa-ospital. Hindi na nagsalita si Allen. Masama ang loob niya na umalis sa bahay na yon. Kahit sobrang bigat para sa batang katulad niya, magpapatuloy pa rin siya sa buhay. Sa pag-aaral na lang siya nakakakita ng pag-asa. Kaya hindi niya hahayaang agawin yon mula sa kanya. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Tanong sa kanya ng nanay niya kinabukasan. Okay ka na ba? Pasensya ka na sa tatay mo ha. Alam mo namang sadyang lagi lang mainit ang ulo nun. Pero mahal na mahal niya kayo. Tumango na lamang si Allen. Ayos lang po ako, Nay. Hindi ko lang po talaga maintindihan si tatay kung bakit ayaw niyang pumasok po ako sa school. Huminga ng malalim ang kanyang ina at umupo sa tabi niya. Alam mo, masaya ako nag-aaral ka ng mabuti. Kahit hindi mo nararamdaman yun sa tatay mo, sana alam mong isa ako sa naniniwala sa iyo, Allen.
Gusto kong makatapos ka ng pag-aaral. Yun talaga ang gusto ko sa inyong magkakapatid. Kaso, hindi nga talaga namin kaya ng tatay mo. Natigilan siya sa pagbabasa. Bakit hindi po kayo nagsikap mag-aral noon? Malungkot na napangiti ang kanyang ina. Ako kasi, bata pa lang ako, pinasok na ako ng nanay ko sa mga amo ko dati. Parang lumaki akong katulong na talaga, kaya hindi na naging mahalaga sa akin kung nag-aral ako o hindi. Nang tumanda ako, saka ko lang napagtanto na mahalaga pala ang may pinag-aralan. Ang tatay mo naman, hanggang grade 3 lang. Tinutokso kasi siya noon ng mga kaklase niya kasi lagi siyang mabaho noon. Wala silang bahay at sa kalsada lang nakatira. Swerte na lang talaga na may natutuluyan tayo ngayon. Kaya sana ang tatay mo, intindihin mo na lang. Masama kasi ang alaala niya sa eskwelahan. Hindi niya yung gustong mangyari sa inyo. Alam niya na ang pinagkaiba nila ng kanyang tatay. Hindi siya madaling magpaapekto sa mga nang-aasar sa kanya, pero ito para bang handang mas malugmok dahil lang sa sinasabi ng ibang tao. Kinabukasan, wala namang pasok. Maaga siyang nagising, kaya umakyat agad siya sa bubong nila at tiningnan ang kanyang balsa. Natigilan lang siya nang makitang isang box sa ibabaw noon. Kinuha ni Allen ang kahon, may pindutan pa para mabuksan. Nang mabuksan niya yon, umawang ang kanyang bibig. Sa loob ng kahon, nakita niya ang hanay ng mga alahas. May mga kwintas, mga pulseras at mga singsing na may mga malalaking bato. Nanlaki ang mga mata ni Allen. Wow, ang dami naman ito. Nakakita lang ako ng mga alahas sa mga magazine at sa TV ni Mang Zanjo. Pangmayaman kapag may alahas. Kumuha siya ng isang singsing at isinuot yon. Mahina siyang tumawa nang naalis din sa kanyang kamay. Hindi naman kasya sa kanya ang mga alahas. Nag-aalinlangan si Allen habang nakatitig sa kahon. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Sobrang ganda ng mga nakikita niya. Totoo kaya ang mga to? Tanong ni Allen sa kanyang sarili. May mga narinig siyang mga kwento mula sa ina ni Hana. Galing sa ibang bansa ang ina ng kanyang kaklase at maraming gold. Kaya alam niyang mukhang mayaman kapag may mga alahas. Subalit isang bata lang siya. Matalinong bata man, limitado pa rin ang kanyang kaalaman. Wala sa isip niyang mahalaga ang hawak niyang mga alahas sa mga oras na yon. Niyakap niya ang kahon. Bumaba siya sa bubong at pumasok sa loob ng bahay. Wala ang kanyang ina't ama. Naglalaro naman sa labas ang mga kapatid niya. Tinago niya yon sa lalagyan niya ng kanyang mga libro. Siguradong hindi makikita ng kahit na sino. Hoy, Allen! Ano na? Ang dami-daming assignment, hindi ka pa rin pumapasok. Sabi sa kanya ni Sol nang minsan siyang tumambay sa mga ito. Nanghihiram kasi siya ng notes kay Sol. Doon sa sala ng mga ito, ginagawa niya lahat ng dapat niyang gawin noong absent siya. Tinuturuan din naman siya ni Sol kapag hindi niya maintindihan. Naglapag si Mang Zanjo ng banana Q sa lamesa. Oh, magmerienda muna kayo. Ikaw, Sol, huwag mong sigawan niyang si Allen. Kapag hindi mo rin naman alam ang tinuturo sa inyo, siya naman ang nagtuturo sa'yo. Pilyo naman siyang ngumiti kay Sol. Oo nga, Sol. Dapat nakikinig ka sa magiging future asawa mo. Napairap naman ito at maarteng hinawi ang buhok. Yak! Ew! Ayoko nga! Nagpaypay ito ng pamaypay at sinadya pang tamaan ang kanyang mukha. Natawa na lang si Allen. Sobrang arte talaga ng anak ni Mang Zanjo. Nagpatuloy na sila sa paggawa ng assignments. Abala naman ang tatay nito sa pagluluto ng hapunan. Maya-maya, napatingin siya kay Sol. Lumapit siya rito at bumulong. Hindi ka maniniwala sa nakita ko ngayon. Umakyat ako sa bubong para kunin yung balsa ko kanina. Tapos may nakita akong kahon na may mga alahas. Nanlaki ang mga mata ni Sol. Talaga? San galing? Hala ka, kumukuha ka ng hindi sa'yo? Napakamot si Allen sa kanyang ulo. Anong gagawin ko? Nakita ko lang naman sa ibabaw ng balsa. Hindi ko naman alam kung kanino yon. Hindi ko nga alam kung totoo eh. Kaya tinago ko na lang. Sa hindi makikita ng kahit na sino. Sa'yo ko nga lang sinasabi. Naging seryoso ang tingin ni Sol. Pero paano kapag may naghanap? Nagkibit balikat si Allen. Hindi ko alam. Bakit nila itatapon? Baka hindi na mahalaga sa kanila yun. Iniisip ni Allen na walang maghahanap.
Hindi naman yun mapapadpa doon kung hindi itinapon na lang basta. Basta hindi niya masyadong pinag-aalala yon. Pero natigilan si Allen nang mapanood ang isang palabas sa TV ni Mang Zanjo. May nakita siyang umiiyak na babae at hinahanap ang isang jewelry box na napasama sa mga tinapong basura. At nang makita niya ang picture, alam ni Allen na yon ang kanyang nakita sa ibabaw ng balsa. Pagkatapos ng kailangan niyang gawin, nagmamadali agad siyang pumunta sa kanila. Pero bago pa siya makarating, may nabunggo na siya na isang lalaki. Napalunok siya nang makita si Kokoy, kilalang adik at masamang tao sa kanila. Hoy, bata! May nakita ka bang kahon dito, ha? Pilit niyang tinanggal ang hawak nito sa kanyang braso. Po? Wala po. Nabitiwan ni Allen ang kanyang mga dalang notebook. Labis ang kaba sa kanyang dibdib. Pero hindi pa rin siya aamin dahil sigurado siya hindi ito ang may-ari ng mga alahas na nakita niya. Hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Biglang lumapit sa kanila ang kauuwi lang niyang tatay at kinuha siya mula kay Kokoy. Nakita mo nasasaktan ng anak ko. Bakit ayaw mo pang bitiwan? Ano bang kailangan mo sa anak ko? May tinatanong lang ako. Nangangalakal yung anak mo, di ba? May nawawala kasi sa akin. Baka nakita niya. Baka naman ikaw nakakita, tinatago mo lang. Maangas na sabi ni Kokoy. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala kaming alam sa sinasabi mo. Mayos-ayos ka. At huwag mong idamay tong anak ko. Ang bata-bata nito at nag-aaral ng mabuti tapos guguluhin mo. Unti-unting naglaho ang kanyang takot. Napatingin si Allen sa kanyang ama. Para siyang nabingi. Ayaw niyang maniwala. Parang imposibleng magkaroon ito ng pakialam sa pag-aaral niya. Maya-maya, umalis na rin naman si Kokoy. Tinanong siya ng kanyang ama. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, tay. Pinulot niya agad ang kanyang mga notebook. Sabay na silang pumasok sa loob. Inayos niya ang mga notebook sa loob ng kanyang bag. Maya-maya, lumapit sa kanya ang kanyang ama. Tumikim ito. Allen, may ibibigay ako sa'yo. Humarap siya rito. Ano po yun? Inabot nito sa kanyang isang plastic. Nakita kong sapatos mo kanina. Sira na pala yon. May nadaanan ako sa palengke kanina. Binili kita ng sapatos. Tiningnan agad ni Allen ang laman. Sapatos nga yun. Goma lang pero masaya na siya. Bago at galing pa sa kanyang ama. Nangilid na ang kanyang mga luha. Nanginginig ang boses ni Allen. Salamat po, tatay. Marahang hinaplos nito ang kanyang buhok. Pasensya na anak. Nabigla lang ako nang saktan kita. Hindi kita magawang suportahan tungkol sa pag-aaral mo. Natatakot lang kasi akong pagtawanan ka. Ang dami kasing malulupit na estudyante lalo na ngayon. Pero ngayong alam ko na mas matatag ka kaysa sa ibang bata. Pasensya ka na talaga. Napakurap si Allen. Naninikip ang kanyang dibdib sa saya at sakit. Sa wakas, alam na nito kung saan siya nanggagaling. Kung anong gusto niyang mangyari. Nang marinig niya ang paghingi ng tawad mula sa tatay niya, nakaramdam siya ng magkahalong tuwa at ginhawa. Talaga po, tay? Hindi na po kayo iinit ang ulo sa tuwing nag-aaral po ako? Mahinang tanong ni Allen. Mataimtim na tumango ang kanyang ama. Oo, Allen. Napagtanto ko na nagkamali ako. Mahalagang pag-aaral mo at dapat na suportahan kita. Nanlambot ang mga mata ni Allen. Ayos lang po. Tay, sorry din po. Hindi ko rin po gustong sagutin kayo ng ganon. Pero nagsisikap po talaga ako sa school. Gusto ko pong matuto kahit sobra pong hirap. Niyakap siya ng kanyang ama. May bago na siyang mga sapatos, nakatanggap pa siya ng suporta mula sa tatay niya. Kaya pinangako niya sa kanyang sarili na mas lalo niyang gagalingan sa pag-aaral. Nang sumapit ang gabi, sobrang saya pa rin ni Allen. Halos itabi niya na nga sa kanyang pagtulog ang sapatos. Walang pasok kinabukasan, kaya mas lalo siyang nananabik na magamit iyon. Subalit may mga bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin sa jewelry box na kanyang napulot. May nagmamay-ari pala noon pero kung aangkinin nila, magkakapera sila. Ang alam ni Allen, pwedeng ibenta ang mga alahas na yon. Anak, ayos ka lang ba? Bakit parang kanina ka patulala? Tanong ng kanyang ina habang naglalaba. Sila lang ang nasa loob ng bahay. Naglalaro ang kanyang mga kapatid sa labas. Nasa trabaho naman ang kanyang ama.
Hindi niya pa rin alam ang tamang gawin sa jewelry box, kaya sinabi niya na sa kanyang ina. Nay, may nakita po akong jewelry box. Mahinang sabi ni Allen sa kanyang nanay. Natigilan ito sa paglalaba at napalingon sa kanya. Tumayo si Allen at kinuha ang tinago niyang jewelry box. Tumayo naman si Mary at lumapit sa kanya. Saan mo nakita? Sa bubong po natin, Nay. Nasa ibabaw ng balsa ko. Sagot naman ni Allen. Nanlaki ang mga mata ni Mary habang papalapit sa mesa. Sa bubong? Paano napunta doon? Nagkibit balikat si Allen. Nay, hindi ko rin po alam pero nang hinana po to ni Kokoy, hindi ko po binigay. Pakiramdam ko po kinuha niya lang po ito sa tunay na may-ari. Itinago ko po ito sa cabinet. Hindi ko po kasi alam ang gagawin. Pagkatapos kahapon lang, nakita ko po ang isang segment sa TV tungkol sa isang babae na naghahanap po nito. Nanginginig ang mga kamay ng kanyang ina habang maingat na binubuksan ang kahon. Bakas ang pagkamangha nito sa mga alahas na hawak. Huminga ito ng malalim at halata ang gulat sa mukha. Allen, napakaraming alahas nito. Siguradong mahal ang bawat isa. Hindi makapaniwalang sabi ni Mary. Kaya nga po sabi ni Allen na may bahid ng pananabik sa boses. Benta na lang po kaya natin, Nanay. Hindi naman po nila alam na nasa atin yan Makakatulong po sa atin ang mga yan kapag binenta po natin. Tumingin sa kanyang ina, bakas ang lungkot at panghihinayang sa mukha nito. Allen, hindi natin to pwedeng angkinin. Dahil katulad ng sabi mo, may nagmamay-ari ng mga alahas na ito. Pero Nay, sayang naman po. Wala po tayong pera, di ba? Tanong niya pa rito. Mariin na umiling si Mary. Huwag mong panghihinayangan ang mga bagay na hindi sa'yo, anak. Hindi natin pagmamay-ari ang mga alahas na ito. Pag-aari ito ng iba. Kung hinahanap niya ito, ibig sabihin, mahalaga ang mga ito sa kanya, Allen. Mahirap ang pamilya natin, pero may prinsipyo at dignidad pa rin naman tayo. Bumagsak ang mga balikat ni Allen. Pero Nay, makakatulong po ito sa atin. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Anak, makinig ka. Kahit mahirap sa amin ang tatay mo, bakit sa tingin mo, hindi kami kumakapit sa patalim? Dahil kahit ganito ang sitwasyon natin, gusto pa rin namin kayong buhayin sa marangal na paraan. Marami kaming mga maling desisyon sa buhay, pero sa bandang huli, tama pa rin ang pinipili namin. Mas mahalaga pa rin ang paggawa ng tama, Allen. Wala na nga kaming pinag-aralan, hindi pa kami marunong magpakatao. Ano na lang ang mangyayari sa amin? Mahirap tayo, pero hindi tayo masamang tao. Tandaan mo yan, ha? Sinuko na ni Allen ang gusto niyang mangyari. Kung ganon, ano po ang dapat nating gawin? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Kailangan nating alamin kung saan natin to pwedeng ibalik. Magpapatulong tayo sa tatay ni Sol, ha? Alam ko, hindi gahaman yon. Makikitawag tayo. Tama ang kanyang ina. Hindi dapat nasisilaw sa ganoong mga bagay. Mas mahalaga pa rin ang dignidad at prinsipyo ng isang tao. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang ina. Wala itong pinag-aralan pero sa mga pananaw at prinsipyo nito sa buhay, dinaig pa ang taong nakatapos ng may mataas na karangalan. Kaya hindi niya napigilang mamangha sa sariling ina dahil doon. Katulad ng plano, binalik na nga nila ang jewelry box na itinago niya. Umiyak naman ang may-ari at labis na nagpapasalamat sa kanila. Saglit na nakipagkwentuhan at inabutan ng pera ang kanyang ina. Naku ma'am, hindi po. Hindi naman po kami naghihintay ng kapalit. Gusto lang po namin talagang ibalik. Ang anak ko po kasi ang nakakita niyan. Tinago niya po para walang ibang makakita. Medyo may talino po kasi itong anak ko kaya madali rin po siyang makaramdam kung may mali. Sabi pa ng kanyang ina. Pero pinilit ng may-ari ang pera na ibigay kay Mary. Sige na, tanggapin mo na to. Actually, kulang pa yan sa ginawa niyong mag-ina. Napabalik sa akin ang mga alahas ko ng safe at walang bawas. Kaya sobrang laki talaga ng pasasalamat ko. Malaki pa naman ang sentimental value ng mga alahas na ito sa akin. Kasi yung iba, galing pa sa parents ng mga magulang ko. So, matagal na talaga. Nang matapos mag-usap, pinakain sila roon. Kaso habang kumakain, iniisip ni Allen ang mga kapatid niya. Gusto niya ring makatikim ng ganoon ang mga ito. Nabusog ka ba? Tanong ng ginang sa kanya. Tumango naman si Allen. Opo, busog na busog po.
Ang dami pa pong pagkain. Sino pong kakain ng mga natirang pagkain? Pwede po bang mag-uwi ng pagkain? Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina at palihim siyang kinurot. Anak, nakakahiya. Ano ka ba naman? Tumawa naman ang babae. Hindi, ayos lang. Sige, pwede kayong magdala. Ipapabalot ko na to sa kasambahay namin. Napangiti si Allen. Salamat po. Matutuwa po ang mga kapatid ko saka po ang tatay ko. Mataman siyang tiningnan ng ginang at napangiti na rin. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Allen. Makakatikim na rin ang mga kapatid niya ng masasarap na pagkain. Habang pauwi, tuwang-tuwa siyang sakay sila ng sasakyan. Ngiti-ngiti siya habang nakayakap sa eco bag na may lamang mga pagkain. Para kay Allen ang tamang ginawa nila, hanggang doon na lamang ang magiging kapalit. Pero mukhang may hinanda pa ang Diyos na mas magandang bawi sa kanya at sa kanyang pamilya. Mula po kami sa isang programa yung na-feature din po kay Ma'am Clara about sa nawawalang jewelry box. Gusto po sana naming i-interview kayo saka si Allen po, yung bata pong nakapulot ng jewelry box. Nakangiting sabi ng isang babae sa kanila. Hindi naiintindihan ni Allen kung anong nangyayari. Basta ang alam niya lang maraming tanong sa kanya. Pinakwento rin ang buhay nilang mag-anak at sinabi rin sa kanyang ipapalabas yun sa TV. Hindi lang yon, binigyan din ng kabuhayang showcase ang kaniyang mga magulang. Binigyan din si Allen ng scholarship hanggang sa college. Sobrang daming biyayang natatanggap at halos hindi na siya makapaniwala. Pero ang labis niyang ikinatuwa nang bigyan sila ng bahay ni Ma'am Clara, ang ginang na may-ari ng jewelry box. Nang makita ko ang bahay ninyo, nangako ako sa sarili kong bibigyan ko kayo ng bahay. Saka nakwento niyo rin sa akin about sa talagang kumuha ng mga alahas ko kaya naisip ko, hindi ligtas para sa inyo at sa mga bata ang lugar na yon, sabi pa ni Ma'am Clara. Iyak naman ang iyak ang kanyang mga magulang at labis ang pasasalamat. Sino ba naman nga kasing mag-aakala na may magbibigay sa kanila ng tahanan? Nakita mo yun, bebe ko? Ako yan! Pagbibida ni Allen kay Sol. Bumisita si Mang Zanjo at Sol sa bago nilang bahay. Nag-uusap ang mga magulang nila habang sila naman ni Sol nanonood ng TV. Ipinapalabas na kasi ang segment kung saan kasama siya. Napairap naman si Sol. Pangit ka pa rin. Pilyo namang ngumiti si Allen. Pangit-pangit. Hintayin mo talaga akong lumaki at magkatrabaho. Magiging gwapo at mabango na ako sa paningin mo. Natatawa naman ang kanilang mga magulang. Mukhang biro pero ang mga batang puso ni Allen, desididong to pa rin iyon. Gusto niya talagang patunayan ang sarili niya kay Sol. Ano? Teka, saglit. Anong pipindutin? Tanong ng kanyang ina na nagpapaturo sa calculator. Pinaliwanag ulit ni Allen sa kanyang ina iyon. Eto lang, Nay. Marunong naman po kayo sa pera. Kapag malaki, para malaman niyo po yung sukli, i-minus niyo po. Kapag maraming binili, pindutin niyo po yung plus. Para makuha ang sagot, pindutin niyo po yung equals. May pasok na silang magkakapatid sa school, ang kanyang ina na lang ang naiiwan sa tindahan dahil may trabaho pa ang kanyang tatay. Kaya tinuturuan niya itong magkwenta ng pera para hindi maloko. Mabuti na lang at nakuha na rin naman ito. Sa mga lumipas na taon, walang ibang inatupag si Allen kundi ang mag-aral. Dahil sa scholarship at natanggap na allowance, hindi niya na kailangan palaging mga lakal ng basura para lang makapasok. Hindi na rin sila nagsisiksikan sa masikip na bahay. Hindi na rin sila nauubusan ng pagkain sa bahay. Kapag may masakit at kailangang magpa-ospital, hindi na gaanong natatakot dahil kahit papaano ay may naitatabing pera ang kanyang mga magulang. Hanggang sa dumating ang araw na nakapagtapos na siya. Proud na proud ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang tatay pa nga ang nagpatarpulin ng mukha ni Allen. Sa sobrang hirap ng buhay nila noon, parang imposibleng umahon sila ng ganoon. May mga nawala, pero nagawa pa rin nilang magpatuloy. Kinaya ng bawat isa sa kanila. Nanatili silang matatag bilang isang pamilya. Oh, anong ginagawa mong pangit ka rito? Mataray na sabi ni Sol sa kanya nang abangan niya ito sa school kung saan ito nagtatrabaho bilang teacher. Mahina siyang tumawa at tinapat sa mukha nito ang mga bulaklak. Gwapo na ako, mabango na rin. Hindi na amoy basura, Sol. Anong pangit? Magpasalamin ka na nga. Tinanggap nito ang mga bulaklak niya pero hinampas naman ito ang kanyang braso. Bakit ganyan ka manligaw? Kung wag kaya kitang sagutin. Kunwaring nagulat si Allen. Paano yan? May basbas na ako ni Mang Sanjo. Oo mo na lang ang kulang, bebe ko.
Yak, matanda na tayo. Bebe ko pa rin ang tawag mo sa akin, Allen. Marinig ka talaga ng mga estudyante ko, lagot ka sa akin. Reklamo nito sa kanya. Hanggang pagsakay ng sasakyan ni Allen, nagtatalo pa rin sila. Gayunpaman, normal na sa kanila yon. Nagsimula silang magkababata at magkaibigan, kaya sobrang sanay na sila sa isa't isa. Hindi rin nagtagal, sinagot na rin naman siya ni Sol. Dahil kilala na rin ang isa't isa, buong-buo na rin ang mga loob na nagpakasal silang dalawa. Sa lahat ng mga natamasa ni Allen, alam niyang hindi niya magagawa iyon kung wala ang Diyos para gumabay sa kanya. Palaging tinuturo nito ang tamang daan para hindi siya maligaw, at lahat ng hirap na pinagdadaanan niya, nagsilbi lamang aral para matuto siya at maging matatag sa buhay. Alam natin na may mga pagkakataon na ang paggawa ng tama ay hindi laging madali, ngunit sulit pa rin kung yon ang ating pinili. Ang kinabukasan ay para sa mga naniniwala sa kagandahan ng ating mga pangarap. Kaya tandaan sana natin na sa buhay, hindi mahalaga kung gaano kabagal ang paglalakbay. Basta huwag lang tayong huminto, umuusad na pala tayo sa pangarap natin nang hindi natin napapagtanto. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.